What's up sa inyo mga kasang? So ayun po, medyo matagal tayo din nakapag-upload at medyo naging busy tayo. So ayun nga no, nakaraang video, pinost ko itong dalawang ito na aking mga breed na HB12. So marami nagkagusto dyan pero may isang nauna talaga na suki ko na si Sir Gel. Yo, shoutout kay Sir Gel ng Bacoor. So binili niya to at ngayon papadala na natin. Bali, sa mga gustong bumili ng fry, meron pa rin tayong available na HB12. So ito kapatid nila yon, yung dalawa na yon. Pero mas nauna kasi yon ibukod. Kaya mas talaga, mas nagugroom sila pag nakasolo-solo na. So meron pa ako mga sunod ditong mga ginugroom pero hindi pa sila kasi nagpapakita ng kanilang potensyal. At hindi pa ako nagpo-post ng mga ganyang fry na wala pa masyadong potensyal. So abang-abang na lang kayo guys sa mga gustong bumili ng mga may potential na fry, abangan nyo na lang. So yun, yung ating HB11 na full mask, ito, naibenta ko na rin to guys. Bayad na siya actually, pero hindi pa kinukuha nung buyer dahil piniprepare niya pa yung paglalagyan tank. So itong ating HB11, wala ako masyadong nilabas nito at konti lang talaga din yung na-breed natin HB11. So ito nga, dapat ikikip ko siya. Kaso ayun nga, nabayaran na siya at wala na akong magagawa doon dahil na-post ko nga siya na for sale. At may bumili agad, kahit nagbago na isip ko, ibibigay ko na talaga yan. So yun, binalot ko na yung dalawa nating fry. Actually hindi pa to grow out, no. Fry lang siya pero kitang-kita niyo naman medyo bumubukol na agad siya, maliit pa lang. So itong dalawang to ay HB12. So yung mga nakabili sa akin na HB12, marami ako na-release niyan. Ayan, nagsama pa nga si sir ng pump. So papadala natin to sa Bacoor. At ayun, no, hintayin na lang natin yung lalamove, no. Medyo mahangin So yun mga kasang, no, naibalot na natin. Kunyari ham, no, wala akong mapaglagyan So papadala natin to. Sana mabook natin agad yung lalamove dahil alam naman natin na nagkakaroon ng problema ngayon sa gasolina, medyo tumataas. At yung ibang lalamove hindi muna bumabiyahe. So hintayin natin kung may magbook. At ayun na nga mga kasang, meron nang kumuha. Alright. What's up mga kasang, at bagong araw na naman at ito yung aking umaga na daily routine. So ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko every morning dahil ngayon meron akong 2B-Fex na in-order dito. So ayan, meron tayong 2B-Fex at papakainin natin. Pero syempre dahil umaga ngayon, kailangan muna natin yan i-water change dahil maraming namatay yan dito sa bandang ilalim. So ayan, lagi yan, araw-araw yan, kailangan muna nating linisan yan at di naman din natin may iwasan talaga. Kahit ano pang ilagay mo dyan, kung may pump ka man, running water man yan, talagang may mamamatay at mamamatay dyan. So ito ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung mga namatay na 2B-Fex para hindi natin mapakain sa ating mga isda. Dahil pag nakain nila yan, maaari silang magkasakit. So iwa-water change natin itong ating lalagyan ng 2B-Fex dahil yun talaga ang pinaka-importante at yun talaga ang una kong ginagawa sa umaga. Dahil pag di ko ginawa yan, mabaho yan. Alam nyo yan guys, no, kung gaano kabaho yan pag di talaga nalinisan ng 2B-Fex. So yun, binuwasan ng tubig. Kukuha muna tayo ng ganitong karami lang. At magpapakain na rin tayo ng 2B-Fex sa ating mga isda. At pag-usapan na rin natin yung 2B-Fex, no? So yun mga kasang, nalagyan ko na nga ng tubig at hanggang mamayang gabi na ulit yan bago dudumi ulit yan. So ganito karami yung kinuha kong 2B-Fex para na to sa lahat ng aking mga isda. So yun, yung dating sinasabi ko sa inyo na ang pagpapakain ng 2B-Fex, pwede yan talaga araw-araw. Actually ako, pag meron akong 2B-Fex, talagang pinapakain ko yan araw-araw kasi mamamatay yan. Pag hindi ko pinakain yan, masasayang lang. Pag ako kasi umorder, isang tabo talaga ang isang linggo ko. So yung isang tabo, nagkakahalaga yun dito sa amin ng 250. So pinapakain ko siya sa aking mga isda, mga flowhorn fry, maganda yan sa mga guppies, sa lahat ng size ng isda na kaya siyang kainin. Actually kahit yung mga 1 week old or 1.5 week old ko na flowhorn fry, binibigay ko to at nakakain na rin nila, no? Ang maganda kasi sa 2B-Fex, high protein siya pero malambot. So lahat ng isda talaga, kahit goldfish, kahit walang ngipin yan,
kahit maliliit na fry ng flower horn, talagang kayang-kaya na lang kainin. At ito guys, no, ang masasabi ko lang talaga sa inyo. Ang pinakasikreto ng mga nagbe-breed ng isda at nagpapalaki ng isda, mga nagbebenta ng isda, nag-groom. Ang pinakasikreto talaga nila, itong tubifex. Dahil ito talaga, pag ito talaga pinakain mo sa isda, kahit anong isda man yan, beta man yan, molly, maliit, malaki, flower horn, talagang gumaganda ang isda pag pinakain mo ng tubifex. Iba pa yung bloodworms guys, no? Itong tubifex kasi mas mas madali itong mahanap at saka mas maninipis. So maganda rin to sa mga breeding pair natin yan. Kagaya niyan, meron akong breeding pair ng mga blue polar parrot. Lahat talaga ng isda dito guys na makikita nyo dito sa akin, ito talaga ang pinapakain ko, kahit yung mga molly, yung mga swordtail, yung mga maliliit na mga fry ko ng guppies. At kung ano man talagang maisip nyo na isda, talagang maganda sa maganda ang tubifex, no? At yun nga lang, medyo mahirap lang siya kasi kailangan nyo ring alagaan yung tubifex, dahil pag pinabayaan nyo at hindi kayo marunong mag-handle ng tubifex, mamamatay yan at babaho talaga. Sobrang baho talaga niyan. Pero kung kayo ay nagbe-breed, marami kayo isda, sulit na sulit talaga ang tubifex sa inyo. At talagang sigurado nagaganda ang mga isda nyo. Kung gusto nyo magparami, mabilis talaga silang na-breed. Dahil itong tubifex high protein talaga at hindi ko alam kung anong meron dyan. Talagang parang magic yan sa fish keeping. Kaya hindi talaga ako nawawalan yan. At nalulungkot ako pag yung kinukuha naman tubifex hindi makapag-provide sa akin, kasi minsan nagkakaubusan din yan. So kung makikita nyo guys yung aking guppy, kasama na yung mga fry, yung malalaki, lahat na sila dyan, kakainin na nila yan. So ako talaga araw-araw, pwede talagang pakainin niyang mga isda natin ng tubifex, no? Dahil pag ayaw naman nilang kainin na yan, titigil na naman sila sa pagkain. Kaya doon sa mga nagtatanong kung pwede ba daily ang tubifex, pwede guys, no? At ginagawa talaga ng mga nagbe-breed ng isda yan, dahil yan talaga ang pinakamagandang ibigay kaysa sa pellets. Kasi yung pellets, pag pinigay mo, medyo ang dumi pa nga sa tubig niyan, at yung dumi ng isda talagang minsan ang hirap linisin. Pero pag ang tubifex ang pinapakain nyo, medyo yung dumi nila, medyo durog na pino. Kaya hindi masyadong dumudumi sa tubig. Kaya nga, napakaganda talaga ng tubifex sa ating mga alagang isda, at yan talaga ang sikreto. Simula pa noon, 10 years ago na nagsimula akong mag-isda. Nung natutunan kong magbigay ng tubifex sa aking mga isda, talagang goods talaga sila lahat. Ito, may natira pa nga, di ba? Napakatipid. So, parang nagastos ko lang dito sa isang feeding ko, mga 50 pesos lang. Tapos mamayang gabi ulit. Minsan twice ako nagbibigay niyan. Tapos yun, update ko nga pala kayo sa mga flower horn fry natin. Ito na yung HB12 natin, batch 4. At kumakain na rin sila ng tubifex. Kaya wala pa tong 2 weeks pero kumakain na sila ng tubifex. So tuloy-tuloy na yan. At iniisip ko na i-breed na ulit yung kanilang mga magulang. At ayun nga, sana by next month o baka next week, makabili ulit ako ng mga bago nating breeder ng flower horn. So abangan nyo na lang. Sa mga nag-aabang sa akin ng mga bagong strains ng flower horn, ayun, naghahanap ako ngayon ng mga bago kung pwedeng gawing materials. Tapos abangan nyo na lang kung makaka-breed tayo ulit. At ayun, tignan nyo na lang kung may mag-breed tayo ulit na maganda. Pero yan, HB12 available pa rin ang mga friend nyo sa akin. So yun mga kaasang, sana may natutunan kayo sa video na to, at abangan nyo na lang yung mga susunod nating upload. Sa mga di pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo sa aking channel. Tapos click nyo yung notification bell. Alright? Fish out. Peace.